Coach Sherwin torn between Creamline and NU Lady Bulldogs. Sino kaya ang pipiliin nito? Hill Santos magde-debut na sa UAAP, 2 years lang pala sa DLSU Lady Spikers. Bella Belen looking forward na sa PVL. Katakda nang magsimula ang UAAP Season 87 sa February 15 na kung saan ang defending champion na NU Lady Bulldogs ay unang lalabanan ng third placer na DLSU Lady Spikers. Sobrang exciting nito para sa mga fans ng UAAP Volleyball, pero problema rin ito para sa coach na si Sherwin Meneses. Halos magsasabay kasi ang laro ng kanyang mother team na Creamline Cool Smashers at ng kanyang newly acquired team na NU Lady Bulldogs. Ang CCS ay gunning for their undefeated preliminary round against PLDT habang ang Lady Bulldogs ay gustong simulan ang kanilang kampanya sa UAAP with a win against their arch rival DLSU. As of the writing, wala pang changes sa PVL sked habang official naman ni-release ng UAAP ang kanilang schedule sa kanilang official social media pages. Hindi na bago kay Coach Sherwin na mag-multitask sa pag-handle nito sa kanyang mga teams. Nagawa na ito noon ni Coach kung saan nag-back-to-back-to-back ito sa pag-coach sa Lady Bulldogs at CCS. Ito ay noong nag-champion ang NU sa Shakey's V-League sa Rizal Memorial Coliseum at pumunta naman ang PVL sa Ilocos Norte. Dito nga ay ipinakita ni Coach Sherwin ang kanyang commitment in both teams kung saan ginawa niya lang isang kanto ang Ilocos noon after ng championship game nila sa Shakey's. Ngayon mapipilitan pumili ang Coach of the Year sa dalawang team niya, ang CCS ba or ang Lady Bulldogs? Yan ay ating aabangan sa February 15. Samantala usaping UAAP pa rin, magde-debut na ang protege noon ni Alaysa Valdez na si Hill Santos sa DLSU Lady Spikers sa opening match nila sa NU Lady Bulldogs. Si Santos ay reserve player na noon sa Ateneo at maglalaro sa UAAP Season A4 pero dahil sa injury napilitan itong ma-sideline sa Blue Eagles. Pero dahil sa family emergency noon, napilitan itong lumipad sa Amerika. I went to the US to attend to an urgent family matter that led to a decision to relocate to the US. We saw that my brother had opportunities and resources that would be beneficial for their futures, shared by Santos in Tiebreaker Times last 2022. Graduate na si Santos sa course na BS Psychology with a minor in Biological Sciences in University of Illinois Chicago as a summa cum laude. Ngayon, kinausap di umano ito ng DLSU managers na pwede pa siyang maglaro sa Lady Spikers dahil sa pagkuha nito ng master degree sa psychology sa LaSalle. Yun nga lang, 2 years lang ang eligible playing years niya ayon sa rules and regulation ng UAAP. Hindi na bago ito sa DLSU dahil noong Season 81 nakuha rin nila ang serbisyo ni Des Clemente na graduate na rin noon sa Perpetual. Ang kaibahan lang si Clemente noon ay 1 taon lang ang eligibility dahil galing ito sa local universities na NCAA. Anyways, magiging fruitful ang 2 taon ni Santos sa UAAP at paniguradong magdadagdag ito ng kumpiyansa sa kampanya ng DLSU na maibalik sa Taft ang corona. From one start to another, looking forward na si Bella Belen sa pro teams. At nabanggit nga nito sa isang interview na ang dream team niya ay ang PLDT. Ako kasi, based sa napapanood ko ngayon sa PVL, gusto ko dun sa team na feeling ko magagamit ako. I think yung team na feeling ko magagamit ako is PLDT. Or ano pa ba, yun lang, PLDT yung nasa isip ko talaga ngayon na parang feeling ko, carry ko or may pwede akong makontribute sa team. She said in an interview with the PVL and UAAP's broadcast partner. Magiging powerful reinforcement sana si Belen sa PLDT kung wala pang draft system sa PVL. Paniguradong isa sa mga bottom teams ngayon ng PVL siya mapupunta kung pipiliin na niyang mag-pro after ng UAAP.